Ano ba naman, Melvin? Kumakalam na yung sikmura naming lahat ng mga anak mo dito. Wala ka bang mapapadala dyan? Iyon ang reklamo ng asawa ni Melvin na si Rina. Tinanggap niya na lang ang mga reklamo nito habang nagvi-video call sila. Wala naman siyang magagawa. Wala na siyang maisip na paraan pa kung saan pa kukuha ng pera. Wala na talaga, Rina. Ubus na. Alam mo namang nagbabayad pa ako ng utang, di ba? Wala na rin akong makain dito. Matamlay na sagot ni Melvin sa asawa. Napapikit sa inis si Rina. Hindi yan ang sagot na gusto ko. Diyos ko naman, Melvin. Ikaw lang ang inaasahan namin ng mga anak natin. Bakit naman ganito? Sorry, gumagawa naman ako ng paraan. May nakita kong pwedeng utangan ng loan sa internet. Susubok ako roon. Sabi niya sa asawa. Napamura si Rina. Loan na naman? Ano ba, Melvin? Gusto mo bang mas lalo pang lumaki yung mga problema mo? Scam yung mga nakikita mo sa internet. Huwag kang basta-basta magtitiwala kung kani-kanino. Umiling si Melvin. Hindi, tinanong ko. Legit daw sila. Pwede nga raw akong umutang ng 150,000. At talagang kinausap mo pa. Nahihibang ka na ba talaga? Huwag kang bobo, Melvin. Scam lang yung mga yan. Bulyaw ni Rina sa asawa. Hindi, maniwala ka naman. Hindi sila scam. Pinaprocess na nga raw nila eh. May makukuha kang malaking halaga. Maghintay ka lang sa bank account mo, may darating dyan. Positibong sabi ni Melvin sa asawa. Bahala ka na. Lagi mo nalang pinapairal ang katangahan mo. Mahirap bang makinig sa akin? Bakit ayaw mong maniwala sa sinasabi ko sa yung scammer yung mga yan? Ayaw mong makinig. Binaba na lang basta ni Rina ang tawag na iyon. Bumuntong hininga si Melvin. Medyo masama ang loob niya sa pamilya niya. Gumagawa lang naman siya ng paraan at ang loan na yun ang nakikita niyang solusyon. Pero ayaw naman itong paniwalaan ng asawa niya. Simula nang magpadala si Melvin ng hindi maayos, pakiramdam niya nawalan na ng bilib ang pamilya niya sa kanya na nasa Pilipinas. Ilang sandali pa, nagpadala ulit ng mensahe ang kausap ni Melvin na agent tungkol sa loan na gusto niyang kunin. Sinabihan siyang kailangan niyang mag-send ng 12% para daw maproseso ang loan. Sinapo ni Melvin ang dibdib. Nagbigay na siya noong unang beses pero nagkamali raw, sabi ng agent. Kaya nag-send pa ulit siya ng perang inutang niya pa sa isang katrabaho niyang Pilipino rin na nagpapautang sa kanila ng 5-6. Hindi niya na pinaalam sa asawa niyang si Rina dahil lagi naman itong tutol sa mga desisyon niya. Gusto niyang may patunayan sa pamilya niya. Pakiramdam niya, para sa mga ito, lagi na lang mali ang ginagawa niya. Sigurado po bang mapupunta po sa pamilya ko yung perang inutang ko? Kailangan na po talaga nila. Gutom na po yung pamilya ko sa Pilipinas. Halos nagmamakaawang sabi ni Melvin sa agent na kausap. Sumagot naman ang agent. Yes naman po, sir. Bukas po makikita nyo na po sa bank account ninyo yung pera. Ang pangakong iyon ng agent ang pinaghawakan ni Melvin. Agad niyang sinabihan si Rina na pumunta sa bangko para i-withdraw ang perang inutang niya. Kaso, ang inaasahan niyang pera, kahit 5, wala na. Minura si Melvin ng asawa niya. Sising-sisi naman siya. Pilit niyang chinachat ang agent at kahit ibalik na lang ang perang naibigay niya. Pero naiblock na siya nito. Hindi niya na nabawi pa ang perang naibigay niya. Magkano ang binigay mo? Gigil na tanong ng asawa niya. Rina, nanginginig ang boses ni Melvin. Alam mo namang nakaiboyet ang ATM ko, di ba? Uuwi na siya at kailangan ko ng bayaran ng utang ko sa kanya. Yung kalahati ng sahod ko, binigay ko kay Boyet. Tapos yung kalahati, binigay ko sa scammer. Anong katangahan to, Melvin? Hirap na nga kami ngayong buwan. Paano ko babayaran yung bahay, yung tubig at saka yung kuryente? Nilalamunin nga namin wala. Ang dami ko na ring utang. Hindi ko na alam kung saan pa ako kukuha ng pangtusto sa mga anak natin. Nasa abroad ka nga pero bakit ganito?
Bakit parang mas mahirap pa kami sa daga? Umiiyak na bulyaw ni Rina sa kanya. Hindi na rin napigilang umiyak ni Melvin. Gusto ko lang naman kayong sumaya. At kahit papano'y guminhawa naman. Hindi nga yung nangyari, Melvin eh. Mas lalo mong dinadagdagan ang problema natin. Nagpasilaw ka sa malaking pera. Sinabi ko na sa'yong niloloko ka lang. Pero hindi ka nakinig. Sige ka pa rin ang sige. Humahagulgol na ang asawa niya. Walang ibang magawa si Melvin kung hindi tingnan ang asawang umiiyak. Sorry, kasalanan ko. Alam kong galit kayo sa akin. Napailing na lamang si Rina. Umutang ka para sa utang. Nasisiraan ka na ba, Melvin? Mas okay pa kung yung inutang mo na binigay mo sa scammer binigay mo na lang sa amin ng mga anak mo. Baka may napatunguhan pa. Sorry talaga. Wala na akong maisip na paraan. Wala nang ibang gustong magpautang sa akin. Yun na lang ang nakita kong solusyon para matapos ang mga problema ko sa pera. Akala ko, giginhawa ang buhay ninyo. Gusto ko lang namang makaluwag-luwag kayo dyan. Hindi ko naman gustong mas lalo kayong magipit. Puno ng pagsusumamong paliwanag niya kay Rina. Walang paalam na pinatay ni Rina ang tawag na iyon. Unti-unti namang humikbi si Melvin at binitiwan ang kanyang cellphone. Galit na galit talaga ang asawa niya sa kanya. Baka pati mga anak niya, galit na rin sa kanya. Sa kabila noon ay hindi siya nagpakalugmok. Kailangan niya pa rin gumawa ng paraan. Hindi niya pwedeng basta pabayaan na lamang ang mag-iina niya sa Pilipinas. Nagmamakaawa na ako, Arnold. Baka pwede mo naman akong pautangin. Babayaran naman kita kapag nakaluwag-luwag ako. Pakiusap ni Melvin sa isang Pinoy na katrabaho niya. Pero umiling si Arnold. Wala na akong pera, Melvin. Kulang bang pinapadala mo sa pamilya mo? Mas mataas pa nga ang sahod mo kumpara sa akin. Nasa na yon? Hindi makatingin ng diretso si Melvin sa kausap. Marami akong utang dahil sa pagkamatay ng tatay ko. Tapos na-scam pa ako. Kamamatay lang ng tatay ni Melvin. Hindi niya pwedeng basta pabayaan na lang ang tatay niya. Hindi niya kayang bitiwan ang natitirang magulang niya kahit pa may pamilya na siyang sarili. Kaya siya lahat ang gumastos mula sa pagpapagamot nito hanggang sa mailibing. Tumawa si Arnold. Ano? Na-scam ka? Bakit ka naman nagpaloko? Umigting ang panga ni Melvin. Gusto niyang suntukin si Arnold. Alam niya namang may lihim itong inggit sa kanya at tinatawag pa siyang sipsip. Masipag lang naman talaga si Melvin sa trabaho at maraming kayang gawin. Mahirap na nga ang sitwasyon ni Melvin, tinatawanan pa siya. Ang masakit pa, sa kapwa Pilipino niya pa naranasan ang mga panghuhusga. Please, I'm begging you. Please help me. I am borrowing you money. Pagmamakaawa niya sa mga katrabaho niya rin na ibang lahi. Ngunit kahit anong pagmamakaawa ni Melvin, kahit lumuhod pa siya ay walang nakikinig sa kanya. Wala ni isang naglahad ng kamay para sa kanya. Bagkus, tinawanan pa siya ng mga ito. Nang sumapit na ang gabi ay gutom na si Melvin. Gayunpaman, mas iniisip niya pa rin ang mga mahal niya sa buhay na nasa Pilipinas. Rina, sagutin mo naman ang tawag. Mababaliw na ako rito. Bulong ni Melvin sa sarili habang tinatawagan ng asawa pero walang sumasagot. Iyon lang ang tanging paraan ni Melvin para makontak ang pamilya niya. Sobrang nag-aalala siya sa mga ito pero mukhang galit na ang mga ito sa kanya. Namalayan na lang ni Melvin na umiiyak na naman siya. Bakit kayo ganito sa akin? Alam ko nagkamali ako pero hindi ko naman ginusto. Isang beses lang naman ako nagkamali pero pakiramdam ko napakawalang kwenta kong ama't asawa para sa inyo. Lumipas ang ilang araw ay wala pa ring kontak si Melvin sa pamilya niya. Paulit-ulit niyang tinatawagan si Rina pero hindi na ito sumasagot. Pumasok na lang si Melvin sa trabaho pero parang wala na siyang buhay. Pakiramdam niya ay mababaliw na siya. Kaunti na lang, bibigay na talaga siya. Nagtatrabaho si Melvin sa factory pero napatingin siya sa isang machine. Iniisip niya kung anong pakiramdam nang mamatay na lang.
Hindi niya namalayang malapit na siya sa malaking machine ng mixer. Tatalo na sana siya pero may mga kamay na humila sa kanya. "Melvin, what are you doing? Are you out of your mind?" Tanong ng amo niyang lalaki sa kanya. Sumabog na ang emosyon ni Melvin. "I want to die. My family don't want me. Hindi na nila ako gustong makita. Ayaw na nila sa akin." Tatayo pa sana si Melvin para bumalik sa machine pero pinigilan na siya ng mga kasama niya. Hinawakan siya ng amo niya sa mga balikat. "If you have problems, dying should not be your option. You're still alive. You can do more." Mahinahong sabi sa kanya ng amo niya. Lumapit sa kanya ang isang Pilipinong katrabaho niya rin. "Melvin, kumalma ka. May awa pa ang Diyos. Huwag kang sumuko sa buhay." Umiling si Melvin. Wala ng Diyos. Wala siyang awa. Hindi niya ako pinagbigyan. Hindi niya ako pinakinggan. Hinayaan niya akong mas lalong lumubog. Wala na akong pera. Wala na akong pamilya. Pinagtatawanan ako ng lahat. Hindi na makuha pa ni Melvin na maniwala pa sa Diyos. Pakiramdam niya, pinabayaan na siya nito. Nahihirapan na siyang maniwala. Nahihirapan na siyang kumapit. "Melvin, kung sobrang bigat na ng loob mo, magkwento ka sa akin. Ilabas mo lahat. Hindi ko alam kung paano kita matutulungan. Katulad mo, may mga problema din ako pero nandito ako para makinig sa'yo. Huwag mong isiping nag-iisa ka. Lahat naman ng tao sa mundo may problema. Kailangan lang nating labanan ng mga yon." Sabi naman ni Noel, ang bago niyang katrabahong Pinoy. Tumulo na ang mga luha ni Melvin. "Paano pa ako lalaban kung talo na ako? Wala na akong makitang pag-asa, Noel. Ayaw na akong kausapin ng pamilya ko. Gusto kong bumalik sa Pilipinas pero para saan pa? Pakiramdam ko, tinakwil na ako ng pamilya ko." Tinapik ni Noel ang mga balikat niya. "Mahal mo ang pamilya mo, di ba? Tama ka. Mahal na mahal ko sila at gagawin ko ang lahat para sa kanila." Ngumiti si Noel sa kanya. "Alam mo, may dahilan ng Diyos kung bakit hanggang ngayon nandito ka pa rin. May dahilan kung bakit hanggang ngayon pinipili ka pa rin niyang buhayin. Hindi ka naman talaga pinabayaan ng Diyos. Kung hindi ka namin nakita, baka wala ka na ngayon. Kaso nandun kami, niligtas ka namin. Hindi ba't pag-asa yon? Nandito ka, nakakausap ako. Hindi ba't pag-asa pa to?" Pinunasan ni Melvin ang mga luha sakalang tumimo sa isip niyang hindi niya dapat kinuwestiyon ng Diyos. Maling-mali ang ginawa niyang iyon. "Bumangon ka ulit. Patunayan mo sa lahat at sarili mong kaya mo, Melvin." Sabi pa ni Noel sa kanya. Sa lahat ng tao, hindi makapaniwala si Melvin na si Noel pa ang kakausap sa kanya ng ganon. Bago lang ito sa factory nila at wala pang 2 buwan, pero nagawa na siyang damayan sa paraang alam nito. Hindi niya maiwasang magtampo sa mga kasama niya at kasabayan niya. Ang mga ito ang mas lubos na kilala siya, pero nakuha pa siyang tawanan. Naturingang kababayan, hindi man lang siya suportahan. Para bang mas natutuwa pa ang mga itong may mga taong mababa sa mga ito. Dahil pakiramdam ng mga kasama niya, mas nakakaangat ang mga ito sa kanya. "Salamat, Noel. Hindi ko inaasahang sa'yo ko pa maririnig ang mga salitang yan." Sinserong saad ni Melvin sa katrabaho. Lumipas ang mga araw, buwan, nagpatuloy si Melvin sa buhay. Kahit hirap, hindi na niya naisip pang sumuko. Sinubukan niya pa ring makontak ang pamilya niya sa Pilipinas pero wala na siyang makita kahit isa. Kahit sa social media, hindi niya na makita pa ang mga ito. Kalaunan, unti-unti na ring natanggap ni Melvin na malaki ang galit ng pamilya niya sa kanya. Hiling niya na lang na dumating ang panahon na sana mapatawad siya ng mga ito. Katatapos lang ni Melvin sa trabaho niya nang may marinig siyang nagtatalo sa kabilang gilid. Nanlaki ang mga mata niya nang makita si Noel at ang may-ari ng company. "Please, I'm begging you. Just accept your inheritance. I know I am not a good father to you." Nagmamakaawang sabi ng may-ari kay Noel. Nag-usap na sa Arabic words ang dalawa.
Gayunpaman, may naintindihan pa rin siya. Hindi siya makapaniwalang anak pala ng may-ari si Noel. Nang iwan ni Noel ang ama ay nakita siya agad nito. Agad umiwas ng tingin si Melvin. "Sorry, hindi ko sinasadyang marinig ang pag-uusap nyo," wika ni Melvin. Bumuntong hininga si Noel. "Ayos lang. Gusto mo ba ng kausap?" Nakangiting wika naman ni Melvin. Namalayan na lang ni Melvin na nakaupo sila sa isang bangko, umiinom ng mango juice. Bawal naman ang alak sa Saudi kaya iyon na lang ang tinutungga nila at pinaghahatian nila ang isang kubos. Huminga ng malalim si Noel. "Tama ka nang narinig kanina. Anak ako ng may-ari ng kumpanya. Kung tutuusin, anak ako sa labas. Nabuntis niyang nanay ko nang pumunta siya dun sa Pilipinas noon. Hindi naman alam ni nanay na may asawa na yung tatay ko na yan. Pumunta lang ako para makilala yan. Di ba, walang anak ang amo natin?" Tanong ni Melvin. "Wala, ako lang. Saka, sa akin niya pinapamana tong kumpanya niya pero ayaw kong tanggapin. Kapag pinilit niya sa akin, pababayaan ko lang to o ibibigay sa charity. Hindi ko kailangan ng kahit na ano mula sa kanya." Mapait na napangiti si Melvin. "Alam mo, naalala ko sa'yo yung mga anak ko. May sama din sila ng loob sa akin. Pero iba ka, Melvin. Ginawa mo ang lahat para sa kanila. Ako, pinabayaan ako pati ang nanay ko. Ginawa pang kabit. Tapos ngayon, babalik-balik siya na parang walang nangyari." Punong-puno ng tampong sabi ni Noel. "Para palang teleserye ang buhay mo eh. Biruin mo, mahirap ka lang tapos pamanahan ka ngayon ng tatay mo." Mahinang tumawa si Melvin. Tumawa rin si Noel. "Hindi ko kailangan ng kumpanyang to. Kaya kong mabuhay kahit wala to." "Anong ibig mong sabihin?" Tanong niya kay Noel. "May-ari ako ng malaking shipping line sa Pilipinas. Seaman talaga ako pero pinasok ko ang negosyo." Nakangiting sambit ni Noel. Namangha sa gulat si Melvin. Hindi siya makapaniwalang mayaman pala si Noel. Akala niya, simpleng tao lang itong kailangan din ng pera kaya naging OFW. "Kung ganon, bakit ka nagtitiis dito sa pabrika?" Naiintrigang tanong ni Melvin. "Kahit mayaman naman ako, sanay ako sa simpleng pamumuhay at mga mahihirap na trabaho. Bakasyon ko kaso naboring ako. Naisip kong dito na lang ako magbakasyon at palihim na kilalanin ang tatay ko." "Iba ka talaga. Ang galing mo. Ganyan pala maboring ang mayayaman." Napailing si Melvin. "Gusto mo bang sa'yo na lang ang mana ko?" Kasuwal na tanong ni Noel sa kanya. Naibuga tuloy ni Melvin ang iniinom na juice. "Sira ulo ka ba? Nagpapatawa ka lang." "Hindi ako nagbibiro. Gusto kong ibigay sa'yo ang mana ko. Wala namang pakialam ang tatay ko sa kung saan ko dalhin ang mana ko. Isa pa, nakita kong alam mo ng pasikot-sikot na trabaho dito. Halos lahat yata, alam mo na eh. Nako, hindi ko kaya. Hanggang high school lang ang tinapos ko. Baka bumagsak lang tong negosyo na to. Kaya nga nandito ako. Tutulungan kita. Ano, tatanggapin mo ba?" Tumawa si Noel. Napailing si Melvin. Hindi niya inaasahang sa pagpayag niya, tuluyang magbabago ang buhay niya. Ang dating simpleng OFW lang, tinakwil ng pamilya, naghirap, pinagtawanan at muntik ng sumuko sa buhay. Ngayon, successful na at may-ari ng isang kumpanya sa Saudi. "Congrats pare, sabi ko naman sa'yo, kaya mong patakbuhin to." Nakangiting sabi ni Noel. Tumawa naman si Melvin. "Kung wala ang tulong mo, hindi ko magagawa to. Melvin, nagawa mo ang lahat ng to dahil masipag ka at nagsipag ka. Deserve mo lahat ng blessings na natatanggap mo." Napangiti na lang ulit si Melvin. Sa nakalipas na 5 taon, ang laki ng pinagbago ng buhay niya. Sa kanya lang napagtantong baka kaya siya hinayaan ng Diyos na harapin lahat ng pinagdaanan niya
ay para manatili siyang matatag, para makakilala pa ng mga taong talagang nagmamalasakit sa kanya. Magbabakasyon ka sa Pilipinas? Tanong ni Noel. Tumango si Melvin. Nagbabalak na rin ako ng expansion. Gusto ko ring magstay sa Pilipinas, kaya gusto ko doon ang main office. May pinagkakatiwalaan din naman akong empleyado rito. Nagsasawa na ako sa mga Arabo. Tumawa si Noel. So, nagsasawa ka na sa akin? Hindi no? Malakas ang dugo ng tatay mo sa'yo, pero kung magsalita at kumilos ka, Pinoy na Pinoy. Kanino ka naman uuwi niyan kung ganon? Seryosong tanong ni Noel sa kanya. Sandaling natahimik si Melvin. Naalala niya bigla ang pamilya niya. Wala namang araw na hindi niya naalala ang mga ito. Gayunpaman, sobrang nahihiya na siya. Kung pinutol ng mga ito ang koneksyon sa kanya, ibig sabihin, ayaw na talaga ng mga ito. Kung wala ka pang matutuluyan, welcome ka sa bahay namin palagi, pare. Nakangiting alok ni Noel sa kanya. Salamat, Noel. Nang makabalik si Melvin sa Pilipinas, nasa airport pa lang siya ay puro masasakit na alaala na agad ang dumaan sa balintataw niya. Bigla niyang naalala si Rina. Kung papaano noon umiiyak ang asawa niya habang tinatanaw siyang umalis sa airport. Hindi niya makalimutan iyon. Alam niyang mahirap para kay Rina ang maiwanang mag-isa sa mga anak nila. Magandang umaga po. Kayo po ba si Sir Melvin? Tanong ng isang driver sa kanya. Ako nga. Ikaw bang inutusan ni Noel na susundo sa akin? Opo, halika na po. Nandun po ang sasakyan. Kinuha ng driver ang mga gamit niya. Hinayaan niya na lang na isalansan iyon ng driver sa compartment. Naagaw kasi ang atensyon ni Melvin sa mga Pinoy na kasabay niya ring umuwi. Karamihan ay sinundo ng pamilya at nag-iiyakan pa. Parang may sumasakal sa puso ni Melvin. Ganoong senaryo din ang pangarap niya noon. Na pagkatapos ng maraming taong pagsasakripisyo bilang OFW, sasalubungin siya ng pamilya niya ng may ngiti sa mga labi at mga luha ng kagalakan. Sir Melvin, tapos na po. Ayos lang ho ba kayo? Tanong ng driver ni Noel sa kanya. Oo, ayos lang ako. Tara na. Pagkarating sa bahay ni Noel ay sinalubong agad siya nito. Napangiti si Melvin nang sinalubong din siya ng 3 taon niyang inaanak. Abay, ang laki na pala nitong inaanak ko. Binuhat ni Melvin ang batang lalaki. Marami ka ng utang dyan. Anak, samantalahin mo na habang nandito pang ninong mo. Mayaman na yan. Biro naman ni Noel. Tumawa ang asawa ni Noel at napailing. Tuwang-tuwang pinagmasdan ni Melvin ang bata. Bigla niyang naalala ang pangalawa niyang anak. Ganoon kabibo at kakulit ang anak niya noong bata pa lang. Ilang sandali pa, hinatid na siya ni Noel sa rest house malapit sa malaking bahay ng pamilya nito. Dito ka na lang. Pinatayo ko to para sa misis ko noong buntis. Hindi na nagagamit kaya ginagamit na lang para sa mga bisita. Kapag may kailangan ka, tawagan mo na lang ako o kaya magsabi ka sa mga kasambahay dito. Salamat pare. Nakangiting wika ni Melvin. Pagkaalis ni Noel, nagpahinga na lang muna siya. Balak niya rin namang bumili ng bahay sa Pilipinas. Pagkatapos mamahinga, tumayo na si Melvin. Parang gusto ko ng pares. Ang tagal ko nang hindi nakakatikim ng pares. Iyon ang ginawa ni Melvin. Hindi na siya nagpahatid sa driver ni Noel. Na-miss niya rin naman kasing sumakay ng jeep. Pagkarating sa paresan, nag-order siya kaagad. Napangiti na lang si Melvin. Kapag kulang ang kita niya noon, pares lang ang binibili niya para may masarap na ulam ang mga anak niya. Pinapadamihan niya na lang ng sabaw para magkasya sa kanila. Simple lang ang buhay nila noon ng pamilya niya pero masaya. Welcome to Teddy's Paresan at Lugawan. Bati nang nagtitinda sa kanya. Napangiti naman siya. Pa-order ng isang overload na pares.
Kumilos agad ang lalaki. Umupo naman si Melvin sa nakita niyang upuan. Pinagmasdan niya lang ang counter. Hindi matanggal ang ngiti sa mga labi niya habang pinapanood ang nagtitinda. Mga anak yata nito ang pumipigil ditong magkikilos, pero ayaw paawat ng ama ng mga ito. "Eto ng pares mo, sir." Nilapag ng lalaki ang isang mangkok ng pares sa lamesa niya, kahit medyo iika-ika na. "Mga anak niyo yun, tay?" Hindi napigilang tanong ni Melvin. Tumawa naman ang matandang lalaki. "Oo, tapos nang lahat ng yan, pero kita mo naman, tinutulungan pa rin ako. Lagi nilang sinasabing matanda na ako. Hindi nila alam, mas malakas pa ako sa kalabaw." Napangiti si Melvin. "Ang swerte nyo naman po sa mga anak ninyo. Swerte talaga, kahit sobrang hirap, ni minsan, hindi nila ako iniwan. Naniwala sila sa akin. Nag-abroad ako noon. Hindi ko alam na dito lang pala ako aasenso." Sabi ng lalaki sa kanya. Pareho lang pala sila ng lalaki. Hindi naman din inakala ni Melvin na aasenso siya. Iyon nga lang, walang nagtiwala sa kanya. Walang naniwalang kaya niya. Iniwan siya ng pamilya niya at tinalikuran ng mga anak. Sobrang sarap ng pares pero maluha-luha si Melvin habang kumakain. Talagang nangungulila na siya sa asawa at mga anak niya. Pagkatapos kumain ay sumakay na ulit siya sa jeep para umuwi na. Naipit pa siya sa traffic. Lihim siyang natawa. Nagbago na ang lahat pero ang traffic sa Pilipinas lalo namang lumalala. "Hold up to! Walang kikilos ng masama sa inyo!" Sigaw ng isang lalaki at tinutukan ng patalim ang mga pasahero. Habang ang isa naman, kinukuha ang mga gamit ng mga pasaherong sakay ng jeep. Nataranta si Melvin. Hindi niya alam ang gagawin. Nang kukunin na sa kanya ng holdupper ang gamit niya ay natigilan siya, maging ang holdupper. "Tinong?" Saad niya. Kitang-kita ni Melvin ang rekognisyon sa mukha ng anak niya. May halong sakit at galit ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Kaya hindi siya pwedeng magkamali. Pero bago pa niya mahila ang anak niya, may mga pumito na sa labas. Nagmamadali itong lumabas ng jeep kasama ang kasabwat nito. Bumaba agad si Melvin. Mas lalo siyang natakot para sa anak niya nang makitang hinahabol ito ng mga pulis. Parang ayaw tanggapin ng utak niyang naging magnanakaw ang anak niya. Sinapo ni Melvin ang noo. "Diyos ko, ang tinong ko. Anong nangyari sa mga anak ko?" Sa halip na umuwi, nagdesisyon si Melvin na pumunta kung saan dating nangungupahan ang pamilya niya. Hindi niya naman inaasahang nandun pa rin ang mga ito. Pero umaasa siyang may malaman kahit kaunting impormasyon man lang. "May dati pong nakatira dyan. Bakit abandonado na po?" Tanong ni Melvin sa mga tao roon. Hindi na yan mauupahan ng may-ari. May nagpakamatay dyan, di ba?" Tanong ng Ale sa asawa nito. Lumabas ang asawa ng pinagtatanungan niya. "Oo, nagbigti raw sa harap ng mga anak. Ano nga ulit yung pangalan?" "Ayun, Rina. Hindi na makabayad ng upa. Sobrang hirap yata ng buhay. Ayun, nagpakamatay na lang. Rinig ko rin, may cancer daw. Ayaw din yatang maging pabigat sa mga anak, kaya nagawa yun." "Nasa na nga yung asawa ni Rina noon?" Tanong pa ng Ale. Sumagot naman ang asawa nito. "Nasa abroad daw, na-scam. Hindi na rin makontak, kaya itong may-ari ng bahay ang nag-asikaso sa libing ni Rina." Tuluyang bumigay ang tuhod ni Melvin. Hindi niya matanggap na ganoon ang sinapit ng pamilya niya. Hindi niya matanggap na namatay ng ganoon si Rina. Sobrang nagsisisi siya sa lahat ng desisyon na ginawa niya noon. Kung naging mas malakas lang sana siya, hindi sana mangyayari iyon sa mag-iina niya. "Sir, nako, ayos lang ho ba kayo?" Tanong ng Ale na pinagtatanungan niya. "Nasaan ang mga bata? Nasaan ang mga anak?"
Hindi na napigilang umiyak ni Melvin. Wala na siyang pakialam pa kung pinagtitinginan siya ng mga tao. Parang winawasak ang buong pagkatao niya sa mga nalaman. Ang binuo niyang sarili sa loob ng 5 taon, muli na namang nadurog. Pero sa pagkakataong iyon, hindi niya na alam kung kakayanin niya pa. Nilapag ni Melvin ang mga puting rosas sa puntod ni Rina. Nagsindi siya ng kandila at ipinagdasal ito. Napakaluma na ng puntod. Halatang walang naglilinis ng ilang taon at malapit pa sa tambakan ng basura. Pasensya ka na. Ngayon lang ako bumalik, Rina. Siguro nalulungkot ka dyan. Hayaan mo. Bibigyan kita ng maayos na libingan. Deserve ng asawa ko lahat ng magagandang bagay sa mundo. Pinilit ngumiti ni Melvin pero unti-unting nawala iyon at hindi niya na napigilang humikbi. I'm sorry. Sorry sa lahat, Rina. Hindi ko natupad lahat ng pangako ko sa'yo. Bakit mo naman ako iniwan sa ganitong paraan? Bakit ikaw pa? Napaluhod na lang si Melvin doon. Wala siyang pakialam kahit maraming bubog na nagkalat sa lupa. Wala siyang pakialam kahit mabaho ang mga basura sa paligid. Sobrang nagsisisi siya. Kung pwede niya lang ibalik ang panahon, hindi na sana siya nagpaloko sa scammer na yon. Sana nagtiis na lang siya. Sana hindi na naghangad ng malaki si Melvin para sa pamilya niya. Sa sobrang desperado niya para sa pangarap niyang buhay sa mga ito, ang pamilya niya naman ang nawala sa kanya. Pinunasan ni Melvin ang mga luha niya. Pinapangako ko sa iyo, Rina. Hahanapin ko ang mga anak natin. Mabubuo ulit kami at bibigyan ko sila ng magandang buhay. Pagka-uwi ni Melvin, nagpatulong siya kay Noel para mahanap ang mga anak niya. Nag-hire ito ng private investigator para sa kanya. Habang hinahanap ang mga anak niya ay naging abala naman siya sa pagbili ng bahay para sa mga ito. Gusto niyang manatili sa Pilipinas. Pero mas lalong naging masithi ang mithiin niyang iyon, lalo pa at porsigido na siyang makasama ang mga anak niya. Nandyan ang mga impormasyon tungkol sa mga anak niyo, Sir Melvin. Ayon sa mga nakalap ko, nagkahiwa-hiwalay ang 3 mong anak. Sabi ng investigador sa kanya. Maluhaluhang tiningnan ni Melvin ang larawan ng mga ito. Malalaki na talaga ang mga anak niya. Parang kailan lang nang iniwan niyang mga ito noon. Si Joy ang panganay, may asawa at mayroon na ding anak. Nasa Baseco sila ngayon kasama ng kinakasama niya. Nagulat si Melvin sa narinig. Bata pang anak ko. Papanong may anak na siya? Tinapik ni Noel ang balikat niya. Pare, hindi na bago sa panahong ito ang teenage pregnancy. Napailing ulit si Melvin. Hindi ko akalaing magiging batang ina si Joyce. Alam mo bang napakatalino ng anak kong yon? Ang laki ng tiwala ko sa kanyang aasenso siya sa buhay. Huminga ng malalim si Noel. Lumipas ang 5 taon, wala kang kontak sa kanila. Nasabi mo sa akin ang nangyari kay Rina. Sa tingin mo, anong mangyayari sa mga batang walang mga magulang habang lumalaki? Parang may kumurot sa puso ni Melvin. Kailangan niya ngang ihanda ang sarili niya. Kung nakita niya si Tinong na naging magnanakaw, paano pa kaya ang sinapit ng 2 babae niyang anak? Ang pangalawa naman, si Santino, nakatira sa ilalim ng tulay, katulad ng sinabi mo sa akin, Sir Melvin. Gumagawa nga siya ng krimen ngayon para mabuhay. Patuloy ng investigador. Nag-aalala ako para kay Tinong. Ayaw kong mapahamak siya o makulong. May binigay na isang envelope sa kanya ang private investigator. 1 beses na siyang nakulong, Sir Melvin, dahil sa pagtutulok ng droga, pero nakalaya din dahil sa parol. Diyos ko, usal niya na lang. Ang bunso ko, kumusta si Sarah? 14 years old na si Sarah kaso hindi nag-aaral. Nasa pangangalaga ng malayong kamag-anak ng asawa mo, naninilbihan sa tiyahin. Sagot ng investigador sa kanya. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, hirap na hirap si Melvin iproseso ang lahat ng nalaman niya
tungkol sa mga anak niya. Mahirap ang pinagdaanan niya sa abroad pero mas mahirap pa pala ang sinapit ng mag-iina niya sa Pilipinas. Nandiyan ang address. Anong balak mo? Gusto mo bang samahan kita? Tanong ni Noel sa kanya. Umiling si Melvin. Ayokong makaabala sa'yo. Gusto kong harapin ang mag-isang mga anak ko. Sa reaction pa lang ni Tinong nang makita ako, alam kong galit na siya sa akin. Paano pang iba kong mga anak? Basta Melvin, kung kailangan mo ng tulong, nandito lang kami ng misis ko. Aalalayan ka namin kahit anong mangyari. Salamat, Noel. Hindi na agad siya nag-aksaya ng oras. Una niya munang hinanap si Sarah, ang bunso niyang anak. Natanaw niya agad ang bahay na sinabi ng private investigator sa kanya. Pero mas pinili niya munang magtanong-tanong. Ano sa inyo, sir? Tanong ng tendera sa sari-sari store. Magtatanong lang. May nakatira bang Sarah ang pangalan dun sa bahay na yon? Tinuro ni Melvin ang bahay. Tiningnan siya ng ale mula ulo hanggang paa. Ikaw ang kausap ni Lita na yon? Sabi ko na nga ba yung pokpok na yun, sabi nang huwag nang idama yung bata. Anong ibig mong sabihin? Nandito ako dahil may hinahanap ako. Naguguluhang sabi ni Melvin. May tinging mapanghusgang alis sa kanya. Mukha kang mayaman. Mukha ka rin namang matino. Si Sarang hinahanap mo, di ba? Ibig sabihin, ipapakana na naman ni Lita ang bata sa mga matatandang mayayaman? Kung hindi pa tumakas si Sarah, hindi ko pa malalaman. Anong sabi mo? Uminit ang mukha ni Melvin sa nabubuong galit sa kanya. Mabilis na sumugod ang ali at nagwala sa harap ng bahay ni Lita. Hoy! Lita, lumabas ka dyan! Ilabas mo si Sarah! Talagang isusumbog na kita sa bantay bata. Hindi ko na mapigilang hindi mangyalam. Akala ko hanggang online mo lang binibenta yang si Sarah. Bakit nagpapabook ka na? Demonyita ka. Kahit sa mga pamangkin mo, kaya mong gawin yan? Aling Ason! Tawag ng isang dalagitang patakbong lumabas ng bahay. Nanlaki ang mga mata ni Melvin nang makita ang anak niyang si Sarah. Halatang takot na takot ito at halos mahubaran na sa punit na dress nitong suot. Bago pa makalapit si Sarah, nahila na agad ni Lita ang buhok nito. Sarah! Sigaw ni Melvin at isinara na ang gate. May lumabas pang isang matandang kano sa loob ng bahay na wala pang itaas na damit. Kukuhanin niya na sana ang anak niya kaso kinuha nito si Sarah at binuhat ang dalagita. Bitiwan mo ako! Umiiyak na pagwawala ni Sarah. Mas malaki ang kano kay Melvin. Pero dahil na rin siguro sa sobrang galit niya, nakuha niya si Sarah at naibigay kay Ason. Sunod-sunod niyang pinagsusuntok sa galit ang lalaki. Tama na! Mga trespassing kayo sa pamamahay ko! Sigaw ni Lita. Kung wala pang umawat, hindi titigilan ni Melvin ang lalaki. Lumapit agad siya sa anak niya. Mabuti na lang, may nagbigay agad ng tuwalya kay Sarah para matakpan ang katawan nito. Salamat po! Nanginginig sa takot na sabi ni Sarah habang nakayuko. Marahan niyang sinapo ang mukha ng anak kahit nanginginig siya sa galit. Anak! Papa! Suminghap si Sarah at agad na tumunghay sa kanya. Kang matakot. Nandito ako. Hindi ka na mapapahamak. Mas lalong lumala ang iyak ng anak niya at niyakap siya. Galit na galit siyang bumaling sa mga taong nanakit sa anak niya. Sino ka ba? Huwag kang makialam sa buhay namin. Sigaw ni Lita at pinaghahampas siya. Muntik pang mahila ulit ang buhok ng anak niya pero tinulak niya. Ako ang tatay ni Sarah. Idedemanda ko kayo sa ginawa niyo sa anak ko. Sisiguraduhin kong mabubulo kayo sa kulungan. Buong lakas na sigaw ni Melvin sa mga taong sinaktan ang bunso niyang anak. Pinagmasdan ni Melvin ang anak niyang natutulog sa kama nito. Umalpas na naman ang butil ng luha sa mga mata niya. Nakuha niya ang anak niyang si Sarah. Pero alam niya ang trauma na dinulot ng lahat ng pinagdaanan nito sa kamay ng tiyahin. Kanina, habang kumakain sila, napansin niyang kahit ama naman siya nito ay bigla na lamang nanginginig ito sa takot. Kumusta ang anak mo, Melvin? Tanong ni Noel sa kanya. Takot siya sa lahat ng tao, maging sa akin o
dahil lalaki ako. Ayaw kong matakot ang anak ko sa akin. Gusto kong mapanatag siya. Gusto kong malaman niyang nasa tabi niya ako para protektahan siya. Kung ganon, ipatingin mo siya sa doktor. Kailangan niya ng counseling. Maraming pinagdaanan ng anak mo sa murang edad at baka hindi niya kinaya ang lahat ng yon. Sumang-ayon naman si Melvin sa sinabi ng kaibigan. Gusto niyang gumaling ang anak niya. Bata pa ito at ayaw niyang makulong ito sa lahat ng masasakit na pangyayaring napagdaanan nito sa buhay. Kinabukasan, nagpapunta siya ng espesyalista sa bahay para tingnan ang anak niyang si Sarah. Binili niya na lang muna ito kay Ason. Nakita niya kasing mas komportable si Sarah kapag nakikita si Ason sa paligid. Kaya naman, inalok niya ito ng pagiging katulong, lalo na kay Sarah. Siguro, ito lang ang taong tumulong sa anak niya noong nasa tiyahin pa lang. Nang araw ding iyon, napagdesisyon na niyang si Joy naman ang hanapin. Naglalakad pa lang siya sa bungad ng Baseco, sobrang dami na agad ng bata. Animoy factory ng mga bata ang lugar na iyon. Ilang sandali pa, may nakabangga sa kanyang batang babae. Tinulungan niya agad ang batang makatayo, may banga sa mukha at may tumutulo pang sipon. Gayunpaman, hindi iyon ang nakaagaw ng atensyon ni Melvin. Kamukhang kamukha kasi ng bata ang panganay niyang anak na si Joy. Anong pangalan ng mama mo? Kinakabahang tanong ni Melvin habang inaayos ang buhok at tinatanggal ang sipon ng bata. Ngumisi naman ang bungal na batang babae. Joy! Jocelyn! Ilang sandali pa ay sigaw ng isang babae. Napatayo agad si Melvin nang makita ang anak niyang si Joy. Sobrang payat na nito at ang lalim ng eye bags. Butas pa ang damit at halatang luma na. Joy! Nanginginig ang boses na sambit niya. Umiwas ng tingin si Joy at mabilis na binuhat ang anak nito. Joy, hindi mo na ba ako naaalala? Ako ang papa mo. Galit na tumingin si Joy sa kanya. Tumigil ka. Para sa akin, matagal ka ng patay. Kaya tantanan mo na ako. Anak, bumalik ako. Sorry, hindi ko alam na ganito ang nangyari sa inyo. Tumulo ang mga luha ni Joy. Wala nang magagawa ang sorry mo. Nagkahiwa-hiwalay na kaming magkakapatid. Nagpakamatay si mama. Nasira na ang buhay ko. Wala nang ibang nagawa si Melvin kung hindi ang umuwi muna. Umaasa siyang humupa ang galit ni Joy sa kanya. Hindi siya susuko. Susuyuin niya ang mga anak niya kahit lumuhod pa siya sa harap ng mga ito. Kinabukasan, bumalik si Melvin sa lugar kung saan nakatira si Joy. Kakatok na sana siya sa pinto ng barong-barong nang makarinig siya ng sigawan at mga nababasag sa loob. Nako, mukhang binubugbog na naman ni Efren yung asawa niya. Komento ng kapitbahay ni Joy habang nakatingin sa taas. Napailing ang isang matanda. Nako, wala kang magagawa sa adik. Ewan ko ba dyan kay Joy, bakit ayaw pang iwanan yung asawa? Batugan din naman, lasinggero pa. Hindi na nagdalawang isip si Melvin na sirain ang pinto. Hindi niya matanggap na parang normal lang sa mga taong nakapaligid sa anak niyang saktan ng ganoon si Joy. Pagpasok pa lang ni Melvin, nakita niya na agad ang anak niyang bugbog sarado, habang yakap ang apo niyang umiiyak din. Sino ka? Nakuha pang magtanong ng asawa ni Joy. Prinsesa ang turing ko sa anak ko tapos bubugbugin mo lang? Ipapakulong kita. Malakas na sigaw ni Melvin. Ano ba papa? Tama na. Baka mapatay mong asawa ko. Pigil ni Joy sa kanya. Asawa pa bang matatawag to? Wala akong pakialam. Hindi mo ko mapipigilan sa gusto kong mangyari dyan sa asawa mo. Joy, sa ayaw at sa gusto mo, sasaba kayo ng apo ko sa akin. Tingnan mo yung itsura mo, Joy. Hindi ako bumalik para lang makita kayong ganyan. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Melvin. Walang ibang nagawa si Joy kung hindi ang sumama sa papa niya. Umiiyak na lang din ito sa harap niya habang yakap ang anak. Nagamot na ang mga sugat at pasa ni Joy pero hindi man lang nito iniinda ang mga iyon. Ayaw niyang isiping kaya ganoon dahil sanay na ang anak niyang itrato ng ganoon.
Nang magkaroon si Melvin ng pagkakataon para kausapin si Joy ay sinunggaban niya kaagad. Joy, pwede ba kitang makausap? Tumango naman ang anak niya. Alam kong wala nang magagawa ang sorry ko sa mga nagawa ko sa inyo noon, sa mga nangyari sa inyo. Hindi ko na maibabalik ang panahon pero sana hayaan niyo akong bumawi. Pinapangako kong sa pagkakataong ito, hindi ko kayo bibiguin. Sorry din po, Papa. Panganay po ako pero hindi ko nagawa ang responsibilidad ko sa mga kapatid ko. Nabuntis po ako eh. Hindi ko po kayang pagsabayin lahat. Wala kang kasalanan, anak. Bata ka rin noon. Wala kang responsibilidad na dapat akuin. Naiintindihan ko kung bakit tinalikuran niyo ako. Isang pagkakamali ko lang yon pero naging malaki ang epekto sa inyo. Patawarin niyo sana ako. Mas lalong umiyak si Joy. Si Mama, nagpakamatay siya. Hindi ko po siya napigilan. Sorry po. Sorry. Niyakap na lang ni Melvin ang anak niya. Pareho silang nasasaktan sa nangyari kay Rina. Walang ibang makakaintindi sa kanila kundi ang isa't isa lamang. Masaya ako para sa'yo, pare. Sa dami ng pinagdaanan mo, deserve mong makasamang pamilya mo. Nakangiting wika ni Noel habang nag-uusap sila sa veranda. Salamat. Isa na lang. Si Tinong na lang. Katulad ng plano ni Melvin sa araw na iyon, nagpunta na nga siya sa lugar kung saan nakatira ang anak niyang si Tinong. Talagang sa ilalim nga pala ng tulay nakatira ang pangalawa niyang anak. Kakatok na sana si Melvin sa barong-barong na bahay nang may magsalita sa likuran niya. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Tinong sa kanya. Tinong, gusto sana kitang makausap. Umiwas ng tingin si Tinong at humithit ng sigarilyo. Para saan pa? Umalis ka na. Hindi kita kailangan dito. Anak, wag mo nga akong matawag-tawag na anak. Wala kang kwentang ama. Sumabog sa galit si Tinong. Pilit hinawakan ni Melvin ang anak niya. Tinong, pakinggan mo naman ako. Pagpapaliwanag ako. Kapag nakinig ba ako, mabubura lahat ng pinagdaanan ko? Ng mga pinagdaanan ng kapatid ko? Mababalik mo bang buhay ni Mama? Sumbat sa kanya ni Tinong. Parang may pumupukpok ng paulit-ulit sa dibdib ni Melvin. Oo, hindi ko na mababalik ang buhay ng mama nyo. Marami akong pagkukulang sa inyo pero pinagsisisihan ko rin yun. Hayaan mo naman akong bumawi sa inyo. Umalis ka na. Wala akong pakialam sa'yo. Sigaw ni Tinong sa kanya at tinutukan pa siya ng patalim. Sa halip na magalit, hindi iyon ang naramdaman ni Melvin. Naiintindihan niya kung saan nagmumula ang galit ni Tinong. Wala siya sa tabi ng mga anak niya at hindi niya lubos na naiintindihan ang mga pinagdaanan ng mga ito. Lumapit si Melvin sa anak. Mahigpit niyang hinawakan ng kamay nitong may patalim. Tinutok niya sa dibdib niya iyon. Kung yan ang ikagagaan ng loob mo, sige lang anak. Saksakin mo ako. Saktan mo ako. Sabihin mo lahat ng masasakit na salita sa akin. Pakawalan mo lahat ng galit mo. Tatanggapin ko. Wala nang nagawa si Tinong kung hindi bitiwan ng kutsilyo. Sa halip na siyang saktan, sinuntok na lang nito ang pader. Pinigilan niya naman agad ang anak niya dahil nagdurugo na ang kamao nito. Tinong, bakit ka ba bumalik? Sana hinayaan mo na lang kami. Ayoko nito. Hindi kita kayang patawarin. Lumuluhang wika ni Tinong. Anak, hindi mo naman ako kailangang patawarin. Naiintindihan kita pero sana hayaan mo kong bumawi sa'yo. Ibigay sa inyo ng mga kapatid mo ang nararapat para sa inyo. Kapag nasasaktan ng mga anak ni Melvin, mas doble ang sakit sa kanya. Ayaw niya nang makitang nahihirapan pa ang mga anak niya. Hiling niya lang sa Diyos na sana bigyan pa siya ng maraming panahon sa mundo para bumawi sa mga ito. Parehong paga ang mga mata nila ni Tinong. Tipid na napangiti si Melvin habang pinagmamasdan ng anak niya sa backseat.
Para itong batang musmos habang yakap ang isang lumang backpack na may lamang gamit nito. 19 years old pa lamang si Tinong at para sa kanya, bata pa ang anak niya. Marami pang mangyayari sa buhay nito. Pagkarating sa bahay, napangiti si Melvin. Kitang-kita niya ang pagkamangha sa mukha ni Tinong. "Bahay mo to?" Tanong sa kanya ng anak niya pagkababa ng sasakyan. "Bahay natin, anak. Bahay natin ang mga kapatid mo. Halika na. Nasa loob ng mga kapatid mo at siguradong naghihintay na yun sa'yo." Bakas ang gulat sa mukha ni Tinong. "Nandyan ang mga kapatid ko? Nang makita kita sa jeep, hinanap ko agad yung mga kapatid mo. Nauna kong nahanap si Sarah bago ang ate Joy mo." Nang pumasok sila sa loob ay hindi na naman napigilan ni Melvin ang maiyak. Buong pagmamahal na nagyakapan ang mga anak niya. Masaya siyang makitang magkakasama ang mga ito. Sana dumating ang panahong tawagin si Melvin ang mga ito at yakapin din siya. Iyon ang isa sa mga hiling niya. Ayaw niyang pilitin ang mga anak niyang tanggapin siyang muli, pero may bahagi sa puso niyang umaasa na sana mapatawa din siya ng mga ito. Lumipas ang mga araw at buwan ay matyagang inalalayan ni Melvin ang mga anak niyang makapag-adjust sa bagong buhay. Nakikita niya pa lang ang saya sa mukha ng mga ito, gumagaan na agad ang pakiramdam niya. "Gusto ko sanang mag-aral kayo ulit, mga anak," sabi ni Melvin sa mga ito. Nagkatinginan ang tatlo bago muling tumingin sa kanya. Sila na lang, si Tinong at Sarah na lang ang mag-aral. "Matanda na ako, may anak na rin. Hindi yata magandang mag-aral pa ako." Nakayukong wika ni Joy. "Bakit naman? Wala naman sa edad ang edukasyon. Alam nyo ba, nakapagtapos ako ng pag-aaral sa college. Tinulungan ako ni Noel. Pinag-aral niya ako kahit matanda na ako at walang maling edad sa pag-aaral. Marami pa kayong kayang gawin kaya magtiwala kayo sa mga sarili nyo. Pero wala pong mag-aalaga sa anak ko. Nandito ako. Sabi ko naman sa inyo, diba? Babawi ako kaya sana pagbigyan ninyo ako." Labis ang galak sa dibdib ni Melvin nang pumayag ang mga anak niya. Pakiramdam niya, unti-unti niya nang nababalik sa tama ang lahat. "Nakakapanibago yung saya mo, Melvin," natatawang sabi ni Noel sa kanya. "Nakilala mo kasi akong malungkot at halos wala ng pag-asa sa buhay. Iba ka mong kumilos ang Diyos sa buhay mo, ano?" Tama ka, Noel. Binigyan niya pa ako ng rason para mabuhay. Iyon na yung bumawi sa mga anak ko. Kaya gusto ko rin siyang makilala ng mga anak ko. Gusto kong huwag silang mawala ng pananalig. Gusto kong malaman nilang kahit talikuran sila ng buong mundo, nandyan pa rin ang Diyos para sa kanila. Basta maniwala lang sila." Tinanaw ni Noel ang city lights. "Nasabi ko na ba to sa'yo, pare?" "Ang alin? May lihim ka bang pagtingin sa akin?" Natatawang biro ni Melvin. Tumawa na rin si Noel. "Ano ba naman yan? Wala ka pa sa kalingkingan ng asawa ko." Ilang sandali pa ay naging seryoso na ulit si Noel. "Gusto kong sabihin, sobrang proud ako sa'yo. Proud ako sa'yo dahil na-survive mo ang anumang dagok sa buhay mo. Ako rin, nagpapasalamat ako sa'yo, Noel, dahil naging kaibigan kita. Habang buhay ako magpapasalamat sa'yo sa lahat ng tulong na ibinigay mo sa akin." Naging maayos naman ang daloy ng buhay nilang mag-aama. Siya na lang din mismo ang nag-asikaso ng mga kaso ng mga nanakit sa mga anak niya. Hanggat maaari, ayaw ni Melvin na ma-stress pa ang mga ito. "Mga anak, maaga ba kayong makakauwi galing sa eskwelahan mamaya?" Tanong ni Melvin sa mga ito. "Opo, Papa. Bakit po?" Tanong naman ni Joy. "Mabuti naman kung ganon. May pupuntahan tayo." Matiyagang naghintay si Melvin sa pag-uwi ng mga anak niya. Naghanda na lang muna siya ng merienda para may makain sila roon. Inayos niya na rin ang mga puting rosas. Ang mga bulaklak na iyon ang hindi niya pwedeng kalimutan sa lahat. Nang makauwi na ang mga anak niya, sumakay sila ng van papunta sa sementeryo.
Ano pong ginagawa natin dito? Tanong ni Joy sa kanya. Pumasok na kayo sa loob. Dito ko nilipat yung puntod ng mama nyo. Gusto kong kahit wala na siya, magkaroon pa rin tayo ng bonding bilang isang buong pamilya. Pagpasok pa lang ng mga anak niya ay nakita agad ng mga ito ang lapida. Kitang-kita ni Melvin kung papaanong umiyak ang dalawa niyang anak na babae. Samantala, si Tinong naman, pinipigilan ng emosyon, pero tuluyan na ring napaluha. Mahal, natupad ko ng pangako ko sa'yo. Nagsama-sama na ulit kami ng mga anak natin. Naluluhang sambit ni Melvin sa harap ng puntod. Hanggang ngayon, masakit pa rin kay Melvin ang nangyari kay Rina. Gayunpaman, kailangan niyang magpatuloy. Kailangan siya ng mga anak niya. Mas lalong napaiyak si Melvin nang yakapin siya ni na Joy at Sarah. Sorry, Papa. Sorry po sa lahat. Namamaos na sabi ni Joy sa kanya. Tiningnan niya si Tinong at ilang sandali pa ay sumugod na rin ito ng yakap sa kanya at humingi ng tawad. Papa, wag mo na kaming iiwan ulit. Hindi na namin kakayanin pa. Parang batang pagmamakaawa ni Tinong sa kanya. Niyakap ni Melvin ang mahigpit ang mga anak niya. Tama na mahal ko kayo. Sana alam ninyo yan. Gagawin ko ang lahat para sa inyo. Pagkatapos ng iyakan, kumain na sila roon at kahit papaano, pakiramdam nila, kasama pa rin nila si Rina. Pinagmasdan ulit ni Kevin ang mga anak niya. Sa buhay niya, marami siyang naging pagkakamali. Gayunpaman, natuto siyang bumangon at lumaban sa buhay. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.